enerhiya ay nagsimulang damaloy mula rito. Inisip ng bata na ito ay enerhiyang demonyo. Isang sandali pagkatapos, mula sa mabulaklak na enerhiya, isang malaking imahe ng isang asong lobo na may tanikala ang lumitaw sa itaas ng ulo ng bata. Nagtigilan ang bata sa gulat. Hindi niya inaasahan na makakita ng ganitong bagay. Naalala ni Tiny na sa isang nakaraang buhay, dinala siya ng kanyang kasintahan sa kagubatan upang ipakita sa kanya ang mga mistikong nilalang na naninirahan doon. Ang mga mistikong nilalang ay mga nilalang na lumitaw nang magtipon ng kanilang mga organo ng mana. Sa loob ng ilang siglo, sumagot ang bata na hindi niya alam, ngunit sila ay nakatira sa labas ng Alheim. Ang mga espiritu ay isang bihirang phenomenon. Tumawa ang batang babae at sinabing tinawag ng batang lalaki ang mga kaluluwa ng espiritu ng mga hayop. Pagkatapos, tinanong siya at ipinakita ang luminous stone, kung alam ba niya kung ano ang asensya ng isang espiritu. Hawak ng kanyang kaibigan ang isang bato mula sa kung saan umaagos ang mga daloy ng berdeng enerhiya. Napansin ni Tiny na hawak niya ang isang spirit stone. Tumingin ang batang lalaki sa asong lobo at hindi maintindihan kung paano siya nakakuha ng ganitong mahahalagang bagay. Inilagay ng batang lalaki ang pansin sa mga kadena na nagpipigil sa hayop, at napagtanto niyang nasa kakaibang kalagayan siya. Nag-isip siya kung bakit ang Spirit Stone ay naglalaman ng enerhiyang katangian ng mga demonyong hayop. Matapos mag-isip ng ilang segundo, nagdesisyon ang bata na kailangan niyang alisin muna ang enerhiyang iyon. Nang hampasin ang bato, nahulog ang mga kadena mula sa lobo. Tumayo ito sa buong taas nito at humawl. Nakita ng bata ang mga alaala ng espiritu. Ang mga kaina hinalang tao ay pinalibutan siya, gamit ang demonyong enerhiya. Pinatumba nila ang hayop. Lahat ng ito ay tungkol sa pagkuha ng Spirit Stone ng espiritu. Dahil sa isang dahilan, ibinigay nila ang batong iyon sa isang bata. Ang mga masamang taong ito ay ninanakaw ang Spirit Stone upang lumikha ng isang beastman, at ang nabagong batang ito ay isang lobo. Tumayo ang batang lalaki na tinitingnan ang natatakot na lalaki sa harap niya at tahimik na nagtanong, mayroong gumawa sa kanya sa buhay na ito. Dumating ng maaga ang batang lalaki at hindi pa niya ganap na naabsorb ang Spirit Stone. Nais ng espiritu ng lobo na salakayin ang lalaking nangapi sa kanya sa buong mga taon, ngunit pinigilan siya ng batang lalaki at sinabi niyang kailangan nitong magdusa ng tama bago mamatay. Nag-isip si Tiny kung nauunawaan siya ng hayop. Hindi niya alam na siya pala ay may kakayahang manggamot ng espiritu. Naalala ng batang lalaki ang sinabi ng kaibigan niya, na maaaring maging isang spiritual mage ang isang tao kung siya ay may malinis na kaluluwa at sapat na dami ng mana. Tanging ang mga bata lang ang inosente at may kakayahang magawa iyon. Kinuskos ng batang lalaki ang likod ng kanyang ulo at napansin na sinabi ito ni Athena sa kanya, at ngayon siya ay isang bata, pero tinitingnan ng lobo, nagdagdag siya, hindi ko sigurado kung sapat ang kanyang pagiging inosente. Hinawakan ng espiritu ng lobo ang kanyang ilong sa noo ng ating bayani, at naintindihan ng batang lalaki ang hayop. Nang masira niya ang engkantasyon, ang kanyang mana ay pumasok sa Spirit Stone, pinupuno ang mga piraso nito kaya't nagkaintindihan sila. Sa madaling salita, ngayon ay makakagawa na ng PCT ang espiritu ng lobo at ang bata. Tumanggo ang lobo, at iniabot ng bata ang kanyang kamay bilang tanda ng pagsang-ayon. Naalala ni Tiny ang mga salita ni AA, hindi kailangang palaging bantayan ang mga espiritu tulad ng mahika. Hanggat pinapalakas ng mana ang kanilang pag-iral, tutulungan nila ang kanilang mage na maging mas malakas. Kaya't ito ang dahilan kung bakit si Athena ay isa sa 10 dakilang kabalyero. Bago makipagkasunduan sa tao, tumahol ang espiritu ng lobo. Napansin ng bata na may nais itong itanong. Napagtanto ng bata na ang hayop ay humihingi ng paghihiganti para sa kanya. Pinatibay ng bata sa espiritu na madali lang iyon, sisirain niya ang sinumang may kaugnayan sa mga demonyo. Sa huli, ang huling hakbang sa paggawa ng kasunduan sa espiritu ay ang pagtanggap sa mga patakaran ng pamumuhay ng magkasama. Hinaplos ng bata ang leeg ng hayop at tinanong kung anong pangalan ang ibibigay dito. Matapos magayos ng kanyang paa at tumingin sa mga mata ng kanyang bagong kaibigan, binigyan siya ng bata ng pangalang Moonwolf ***. Pumayag ang bata. Tumingin si Tiny sa kanyang dating kaaway at hindi alam kung ano ang gagawin dito.
Hindi siya makapaniwala na mayroong gumamit ng Spirit Stone para lumikha ng Asterisk Beast Eater. Batay sa kanilang demonyong enerhiya, ang mga taong ito ay mga tagasunod ng demonyo, mga fanatikong tumalikod sa Diyosa at sumamba sa isang lahi ng mga demonyo. Naalala ng bata na nagdulot sila ng maraming problema bago dumating ang hukbo ng Demon King, ngunit siya ay nasa Asterisk Labyrinth Asterisk noon kaya hindi niya alam ang mga detalye. Sinipa ng bata ang nagdarasal na tao at tinanong kung ibinigay ba sa kanya ang Spirit Stone ng mga tagasunod ng demonyo, ngunit walang sumagot, nawala na ang kanyang pag-iisip. Sinubukan ng bata na gisingin siya, ngunit dumating ang tulong mula sa lobo. Tumahol ito ng malakas, at bumangon ang mata ng tao. Tinatanong ni Tiny kung nasaan ang mga tao na nagbigay ng Spirit Stone sa batang lobo. Nagsimulang magsalita ang natatakot na tao tungkol sa kanilang organisasyon, ngunit bigla siyang yumuko at ngumisi, at nagsimulang magsalita na hindi nila papayagan sila. Isa lang siyang test subject. Sobrang lakas nila. At pagkatapos, sumabog ang lalaki. Nakasumpa siya kaya hindi siya makapagsabi ng labis. Parang narinig na ito ng bata noon sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya kung paano siya tinakot noon na darating ang organisasyon upang habulin siya. Hindi niya naintindihan ang mga sinabi noon. Matapos ang ilang segundo ng pagpapaisip, kumaway si Tiny at nagsabi na hindi siya ang mag-iisip pa. Tumingin siya sa butas sa pader at sinabi ng bata na sulit na ibalik sa kanila ang kanyang kinuha. Gamit ang tulong ng kamay ng lobo, binuksan nila ang isang pintuan na nakaharang sa pader. Pagbukas ng pinto, natagpuan nila ang isang imbakan ng mga yaman. Sinabi ng bata na para sa tiwala ng kanyang magiging kasama, kailangan niyang kunin ang singsing na may imahe ng ibon. Kunin mo ito, sabi niya. Ito ang alahas ng pamilya Valencia na naaalala ng batang lalaki na minsan niyang nakilala ang isang mabait na babae sa kalsada ng lungsod. Tinanong siya nito ng pangalan at sinabi na ang pangalan ni Tiny ay kaakit-akit at bagay sa kanya. Inalis ng babae ang singsing mula sa kanyang daliri at ibinigay ito sa batang lalaki. Hiningi ng babae sa kanya na hanapin siya mamaya at maaari siyang tulungan. Tinanong din siya kung kilala niya kung sino siya. Ang sinuman sa kaharian ng Aeon ay kilala siya. Siya si Chloe von Valencia, ang bunsong anak na babae ng Sword Emperor ng Asgard von Valencia. Kilala ang babae sa kanyang mga mabubuting gawa, kaya't tinawag siyang isang anghel. Dapat ay naging 16 na siya, at ganap na siyang adulto. Ang pamilya Valencia ay may tradisyon ng paglibot sa kanilang ari-arian sa edad na ito, nagdadala ng mga bulaklak sa bawat templo at nagpapakilala. Kaya sila nagkita sa Red Light District, isang lugar na tinukoy sa mga dokumento bilang pinakamalayong lugar sa Duce. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya naibalik ang singsing dahil kinuha niya ang paghihiganti, na naging dahilan ng hirap niyang makakuha ng suporta, ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Sa singsing, mas madali nang harapin ang Sword Emperor. Narinig ng batang lalaki ang mga ingay at sigaw mula sa ibaba at ngumingiti. Naisip niyang dumating sila sa tamang oras, mga saksi sa nangyari dito ilang minuto na ang nakalipas. Dinala nila ang isang lalaking nakasuot ng armor, at sinabi nilang ito ay gawa ng mana wielder. Habang ipinapakita nila kung ano ang nangyari, patuloy nilang sinasabi na ang bata ang may sala. Sabi nila na sa tulong ng lalaking ito, maaayos nila ito agad, tinatadyakan ang mga nakahiga sa sahig. Ang lalaking may armor ay bamulong na ganito ang paraan ng pangangalaga ng lobo sa kanyang mga nasasakupan. Ang lalaking iyon ay ang kapitan ng mga gwardya ng panlabas na kuta ng Fai. Naisip niya na maaari niyang gawing dahilan ang nangyari para taasan ang buwis. Tapos, isang bata ang nagsimulang bumaba mula sa hagdang-hagdang palapag. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang sumigaw na siya na. Tinanong ng gwardya kung siya ba ang nagdulot ng kaguluhan. Nang sumagot ng oo, mariing tinanong ng gwardya kung naisip ba ng bata kung ano ang kanyang ginawa. Tahimik na tinanong ng bata kung ano ang problema, tapos na niya ang pakikitungo sa brigand at wala itong halaga, at tinanong nila kung bakit sila narito. Huminto sa isang hagdang-hagdang palapag, sinabi ng bata na kung ang lobo ay nagbabayad ng maayos. Nagalit ang gwardya at nagsimulang magtanong, walang takot ang batang ito, sumigaw siya kung paano niya magawa iyon. Tumayo ang lalaki mula sa kanyang upuan upang hawakan ang bata.
Napansin ni Tiny na ang kalaban ay isang tagagamit ng mana na hindi pa umabot sa pangalawang antas ng mana. Madali niyang pinigilan ang atake ng gwardya at naisip na kaya pa niyang talunin ito, ngunit nagdesisyon siyang limitahan ang kanyang sarili sa pagpapakita ng lakas. Hindi ito sulit na makipag-away kay Lord Phyllis ngayon dahil marami siyang mga kabalyero. Kailangan ng bata na pahintulutan ang gwardya na magdesisyon na umatras ng kusa. Nais muling umatake ng lalaki ngunit biglang lumitaw ang lobo sa likod ng bata. Nagulat si Captain Ram nang mapansin niyang ito ay isang espiritu. Ngumiti si Tiny, napagtanto niyang imposibleng hindi mapansin ito. Isang espiritu sa isang napakaliit na silid, at sinabi niyang kung kumalma ang mandirigma, maaari silang mag-usap. Sinabi ng bata na kailangang maging tapat. Wala namang pakialam ang mga gwardya kung anuman ang mangyari dito basta't pareho pa rin ang bayad. Sinubukang unawain ni Ram ang ibig sabihin ng bata, at sumagot ito na magbibigay siya ng pera kapalit ng lobo. Ang gwardya ay nagbago mula sa galit patungo sa awa at nagsabing isang hindi inaasahang alok mula sa isang bata. Tinanong kung ilang taon siya at ipinagsospek na siya ay nahalina ng mahika at naging bata. Sumagot ang bata na wala nang pakialam sa mahika. Ito lang ay dahil ang lokal na lupaing ito ay kanyang tahanan at kilala siya ng marami sa mga mananakop dahil sa kanyang madilim na buhok. Nagtanong si Ram kung mayroon siyang 5 gintong yangs. Sa gulat ng kapitan, sumagot ang bata na nagbibiro lamang siya at malamang ay isang yang lang ang ibinigay sa kanya. Handang mag-alok si Tiny ng 1.5 yang. Nagngalit ang gwardya sa ganitong suhestyon. Sumagot ang bata na kung ayaw tanggapin ng lalaki ang pera, maaari silang maglaban dito at ngayon. Ibinalik ni Captain Ram ang kanyang talam sa kaluban at umiyak na ang mundo ay papunta na sa kapahamakan. Hindi makapaniwala ang bata na makakapagsalita ng ganun. Nang siya'y manghimasok, nagtataka kung ano ang sasabihin niya sa kanyang suhestyon, ang gwardya ay lumingon at nagtungo sa labas, sinabihan ang lalaki na magbayad sa tamang oras. Ang mga bandido na nagpasimula kay kapitan ay nagsimulang mang-abala, tinatanong kung iiwan na lang nila ito ng ganon. Itinulak niya sila palayo. Ibinigay ng bata ang pera kay Rem at sinabi na dahil nagbago na ang pinuno ng lugar, dapat ay ipakilala siya kay Lord Fields. Hiningi ni kapitan na ayusin ang isang pulong. Sumagot ang lalaki na ipaparating niya ang kahilingan, at binigyan ng babala ang bata na alalahanin na kung hindi siya magbabayad ng buwi sa tamang oras, mararanasan niya ang galit ng Panginoon. Ngumiti ang bata pagkatapos at nag-isip kung mangyayari pa ang susunod na koleksyon ng buwis. Binigyan ni Tiny ang natitirang mga bandido ng 1 oras upang tipunin ang gang at dalhin ang lahat ng kababaihan at mga pulubi na nagtatrabaho doon. Bawat minutong pagkalit, nangako siyang wawasakin ang isa sa kanila. Huling sinabi niya na kung may sinuman na magsusubok na tumakas, kanilang hahabulin ang kaluluwa at tatapusin sila. Nagmamadaling nagsipunta ang mga bandido upang sundin ang mga utos ng bagong lider. Habang tinitingnan ng singsing, sinabi ng bata na matatapos siya dito sa mas mababa sa 1 linggo. Idinagdag niyang inaasahan niyang makikilala si Duque Valencia. Dumating ang mga mensahero na hinihingal, iniulat nilang lahat ay naroroon na. Si Emma ay biglang lumabas mula sa karamihan at nagmadaling tumakbo patungo kay Tiny. Kinuha niya ang kamay ng bata at tiningnan ang mga sugat nito, tinanong kung siya ba ay muling pinagtulungan ng lobo. Sumagot ang bata na hindi iyon ang kanyang dugo at patay na ang lobo. Nagkaroon ng gulo sa karamihan, bumulong-bulong sila at sinabi na hindi ikatutuwa ni Lord Fesa ang nangyari, kaya't anong gagawin nila ngayon? Umupo ang bata at nag-isip na natatakot ang lahat, alam ng lahat na si Lord Fields ay may kustodiya sa lobo. Nagsimulang mag-usap ang mga tao na kung ipapakita ni Lord Fields ang galit niya at gamitin ang dahilan na laban sila sa kanya, ano na lang ang mangyayari sa kanya. Sumagot ang bata na ang rebelyon ay isang mabigat na krimen, kaya't anong mangyayari kay Lord Fields kung mapatunayan na niloko niya si Duque Valentos. Nag-uusap ang mga gwardya sa pasukan ng kuta, sinabi ng isa na hindi niya nakita si Sir Ram kamakailan, baka siya'y nagbakasyon. Sumagot ang isa na dahil sa nangyari sa mga invaders, siya ay pinatawan ng Probasayon. Isang grupo ng mga bandido ang nakipaglaban, lahat sila ay nagsabi na nakatagpo sila ng isang malaking lobo na halimaw na humahabol sa kanila. Ang dating leader ng gang ay naging hindi makilala at nawala ang lahat ng kanyang pera.
Tinanong ng una kung anong koneksyon nito kay Kapitan Riam, sumagot ang pangalawa na tila nahirapan na siyang makipag-usap sa bagong leader ngayon. Nagreklamo ang mga bisita dahil sarado lahat ng establishmento, hindi kumikita ang lungsod kamakailan. Naiintindihan ng mga tao na galit si Lord, at malamang ay kaya siya nagtakda ng bagong leader. Nakatayo ang ating bida sa kanto at nakikinig sa usapan ng mga gwardya, at naaalala ang nangyari noong nakaraang araw. Ipinakita ng bata ang pulang aklat na kanyang nahanap sa safe ng lobo. Isang aklat ng mga account ito, at tinanong kung anong mangyayari kay Lord kung malaman ito ni Duke. Hindi maintindihan ni Emma kung anong ibig sabihin ng bata, at si Tiny mismo ay walang makita sa aklat, ngunit sa nakaraang buhay, inalok si Lord ng kalahati ng yaman ng lobo para rito at isang pagkakataon na mailigtas ang ilang kaibigan mula sa mga invaders. Ngunit ngayon, may iba ng prioridad ang batang lalaki. Bagamat hindi pinakamatalino si Tiny, natutunan niyang bilang isang kabalyero na mayroong hierarchy sa pagitan ng mga aristokrata, at ngayon, dahil sa librong ito. Matatapos na si Lord Files. Lumingon ang batang lalaki kay Emma at sinabi niyang hindi na kailangan niyang intindihin ang lahat. Paglingon niya sa lahat, inanunsyo niya na hindi na istorbohin ni Wolf ang sinuman at kaya't ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay malaya nang umalis. At kung may gustong maglabas ng galit sa kanya, ito na ang tanging pagkakataon. Una si Emma, at pagkatapos ang buong barangay, ay nagtulungan sa mga labi ng mga bandido, sumisigaw ng kanilang mga sumpa, at inaalala ang lahat ng kasalanan, sinipa siya ng buong lakas. Iniisip ng batang lalaki na hindi niya alam kung paano magbigay ng kaliwan, ngunit ang pera ang pinakamainam na paraan para magbigay ng aliw, kaya't iniutos niya sa natitirang mga bandido sa kanyang pangangalaga na ibaba ang ligtas. Sa ibaba, sinabi ng batang lalaki sa mga tao na pinilit niyang manatili doon na maaari nilang kunin ang kahit gaano karami na kaya nilang buhatin at umalis na. Labis na nagulat ang mga tao na nagbibigay ng pera ang bata. Paulit-ulit silang nagtanong kung totoo ito. Bumaling si Emma sa kanyang kaibigan at tinanong kung kumusta siya. Sumagot si Tiny na ayos lang siya at kinuha na niya ang perang kailangan niya. Sinubukan ng babaeng ipaliwanag sa batang lalaki, na sa kanyang palagay, dahil sa edad nito, hindi naiintindihan na walang tao sa mundo ang hindi nangangailangan ng karagdagang pera. Tinitigan ng bata ang kanyang kaibigan at tinanong kung saan sa tingin niya nanggaling ang pera. Dagdag pa niya na hindi niya kakailanganin ng ganun karami. Napansin ng bata na ang mga taong hindi pa nakakita ng ganoong karaming barya ay naging gaaman. Lahat ay nag-iisip kung paano nila maaaring kunin nila lahat ng pera para sa sarili nila, ngunit ipinakita ng bata ang espiritu ng lobo at ipinaliwanag na kung may gumawa ng masama upang iembolsyo ang pera o magsumbong sa Panginoon tungkol dito, ang kanyang kasama ay papatay sa sinumang gumawa nito. Pinayuhan si Emma ng kaibigan na kung aalis siya ng fields, dapat siyang pumunta kay Diane, siguraduhing maglakbay ng may kasama, at kumuha ng bayarang mandirigma mula sa guild. Nagulat ang kaibigan ng babae at nagtanong, paano ang bata? Saad ng ating bayani na may mga bagay pa siyang kailangang gawin. Tiningnan niya si Tiny at ang kanyang espiritu ng lobo. Sinabi ng babae na malakas na siya ngayon at kaya na niyang alagaan ang sarili. Gagawin niya ang sinabi nito, ngunit dapat dalawin siya ng bata kapag gusto nitong magpahinga. Natutuwa ang bata sa ipinakitang malasakit, kaya siya'y ngumiti at nagpasalamat kay Emma. Simula noong araw na iyon, isinara na ang red light district sa fields. Ang mga bantay ng kuta ay nakatayo, inaalala ang pangalan ng bagong pinuno ng mga bandido. Lumapit ang bata sa kanila at ipinakilala ang sarili bilang si Tiny. Nagulat ang mga bantay nang makita ang bata. Tinanong nila kung gaano katagal na siyang naruroon. Ipinaliwanag nila na ang Panginoon at Ginang ay nakatira doon at na ang mga pangkaraniwang tao tulad niya ay hindi dapat maglagi sa paligid. Isa sa mga bantay ang naglinaw kung paano niya nalaman ang pangalan ng bagong pinuno ng mga bandido. Gamit ang espiritu ng lobo, ipinaliwanag ng bata na siya ang bagong pinuno. Lubhang natakot ang mga bantay at nagsitakas mula sa kanilang pwesto. Pumasok ang bata, iniisip na saan man siya pumunta, makakakuha siya ng parehong reaksyon. Sa loob, sinalubong siya ng mga lola ng Order of the Knights of Phyllis Cran. Sinabi nila na narinig na nila ang tungkol sa kanya mula kay Rem,
ngunit mas bata siya kaysa sa kanilang inaasahan. Sa pagkagulat ng mga matatanda, sinabi ng bata na kaugalian ba dito na gawing nakatayo ang mga bisita habang sinusuri. Nagalit ang isang lalaki sa ganitong kawalang galang at hinawakan pa ang kanyang espada, sinabihan ng bata na maghinay-hinay sa pananalita. Sa kilos na ito, tugon ng bata na maipapayo rin niya kay Kon na gawin ang parehong bagay, huwag magbiro at huwag umasta na parang mas mahalaga ang kaysa sa Panginoon. Tinitigan ni Tiny ang master at sinabi na siya ay bisita sa bahay na iyon. Ngunit sa puntong iyon, sinubukan ng knight na itaas ang kanyang espada laban sa kanya. Nabaliw na ba ang taong ito? Napasigaw ang lalaki sa galit na higit pa sa inaasahan ng bata mula sa isang tao na may ganoong nakaraan. Huminga ng malalim ang bata habang iniisip na kaharap niya ang pinakabulok na tao sa buong order ng mga knight. Tumugon siya, sinasabing ang masangsang na amoy ay malamang na nagmumula sa bibig ng lalaki. Namula sa galit, sinimulan ng lalaki na bunutin ang kanyang espada mula sa kaluban nito. Ngunit isang sigaw mula sa butler ang pumihil sa kanya, ipinaalam kay Kon na inaasahan ng Panginoon ang bisita nito. Huminga ng malalim ang lalaki at humingi ng paumanhin para sa kanyang asal. Habang ini-escort ang bata papunta sa pag-aaral ng Panginoon, pinayuhan siya ng master ng Knight Order na mag-ingat sa kanyang mga kilos. Hindi tulad niya, ang Panginoon ay isang mahigpit na tao. Sumang-ayon ang bata. Habang naglalakad ang lalaki, nagngingit-ngit ito sa loob. Iniisip niya na sa oras na makalayo siya, gagawa siya ng paraan. Pagdating sa malaking pintuan, malakas na inulat ni Kran na dumating si Ginoong Tiny mula sa mga sulok at singit. Isang boses mula sa likod ng pintuan ang pumayag na pumasok sila. Pagkatawid sa threshold ng silid, nagsimula ang bata na humingi ng tawad para sa, ngunit bigla siyang natigilan. Nakatingin siya sa lalaking nakaupo sa silya. Hindi siya makapaniwala na iyon ang Panginoon.